po ninyo na nauna sa ating Panginoong Jesucristo ay si Juan. Kaya naman nagbibinyag na siya, dumating ang Panginoon. At mayroon na siyang mga tagasunod. No? Ngayon, nung makita niya ang Panginoong Jesucristo, itinuro niya ang Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Dahil sa simula pa lamang, maliwanag naman sa kanyang mga tagasunod na hindi siya ang Mesiyas. Hindi si Juan ang Mesiyas, hindi ba? Sinabi niya na iyon, maliwanag pa. I am not the Messiah. Hindi ako ang hinihintay niyong tagapagligtas. Kaya nang dumaan ang Panginoon, itinuro niya sa kanyang mga tagasunod, may mga tagasunod siya. Behold the Lamb of God. Ito ang kordero ng Diyos. Pag sinabi nating kordero ng Diyos, ang ibig sabihin noon ay Mesiyas, kagaya nasa gawing dulo ng Ebanghelyo. Sabi ni Andres sa kanyang kapatid na si Simon Pedro, natagpuan namin ang Mesiyas. You know the origin of the Lamb of God or the expression Lamb of God. Iyon yung dugo ng kordero ang nagligtas sa mga Israelita nung ang anghel ng pamuksa ay dumaan upang kitlin ang buhay ng mga panganay na lalaki sa lumang tipan. The Lamb of God, sila yung dugo ng kordero ang nagligtas sa kanila. Ngayon, ang kordero ng Diyos, ang Mesiyas, ay hindi na ang tupa, kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Bagamat ginagamit natin yung expression, the Lamb of God, sa Latin, Agnus Dei, the Lamb of God, ang tinutukoy na natin ay hindi na ang tupa, kung hindi ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya, sumunod yung mga alagad na ito kay Jesus at sila'y nilingon ng Panginoon. Ano ang hinahanap ninyo? Tinanong sila, what are you looking for? Magandang tanong din yan sa ating buhay, sa ating mga sarili. Ano ang hinahanap ninyo? What are you looking for? Ano bang hinahanap ninyo? Kahuli-hulihan. Ano ang hinahanap natin? Ngayon, sumagot sila. Saan po kayo nakatira, Rabbi? Ewan ko ba, kapag tayo may bagong kakilala, anong unang tatanungin ninyo? Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? O taga saan ka? Bakit ba tinatanong natin kung taga saan? Ba't ba mahalagang itanong natin iyon? Wala lang matanong, Father. Di ba? Yung ang edad, hindi pa natin tinatanong kaagad, nahihiya tayo. Maliban kung mas younger yung tinatanong natin, o bata, o kaedad natin. Pero pag mas matanda na, ay kasi meron pa yung hula-hula. Ilang taon na po kayo hulaan mo, Father? Asya nga po, mga 49 and a half po. Hindi, 50 na, Father. Mas younger ng and a half. No? Ba't ba tinatanong natin kung taga saan? Ba't mahalaga na malaman natin iyon? Naisip niyo po ba yun? Wala lang tayo matanong. Wala lang tayo maitanong. Well, siguro interesado tayo kung saan siya galing. And then we will try to find some connections. Eh, di ba? Magkababayan tayo. May kilala akong taga doon. Pumunta na kami doon. Eh, di ba? And then, nagsisimula na yung ugnayan. But anyway, ano sabi ng Panginoon? Come and see. Halik kayo at tingnan ninyo. Well, pwede natin sabihin, bahay nga talaga. Pero ang Panginoong Jesucristo rin na nagsabi, foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Mangi pa raw yung mga asong gubat, may lungga. Yung mga ibon, may pugad.
Pero ang anak daw ng tao ay wala man lamang lugar para ihilig ang kanyang ulo. He was an itinerant preacher. Hindi ba? Bagamat minsan, sasabihin siya'y nasa kanilang tahanan, siya'y nagtuturo, pero siya'y pauli-uli, lakad ng lakad. Sa Galilea, sa Judea, sa Samaria, kung saan-saan pang mga lugar. You can find him anywhere. He was an itinerant preacher. Kaya sabi niya, wala akong tahanan. But come and see. Halika at tingnan ninyo. Doon natin mapagtitibay sa makatwid na ang tahanan ay lampas sa istruktura kung hindi isang ugnayan, relationship. Okay, kaya siguro tama yung sinasabi ng kanta. A house is not a home. Mas malalim yung tahanan, home, kaysa house. Baka building, structure, but it is beyond structure. It is beyond building. A home is a relationship. Ugnayan. At kapag sinabi natin ugnayan, mabuting ugnayan. Magandang ugnayan. May pagmamahalan, may kapayapaan. Tahimik tayo. That is a home. Hindi ba? Kaya nga ang paanyaya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, lumapit tayo sa Kanya. Come to me, all you are weary. For my yoke is easy, my burden is light. Magaang dalhin ang aking pamatok. Ako'y maamo at mababang loob. Lumapit kayo sa akin at kayo pagpapahingahin ko. So ang paglapit natin sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pagpunta sa isang istruktura. Bagamat mahalaga na may building tayo, and this building must be conducive for prayer. But what is more important is our personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Come to me, all you who are burdened. Kayong mga napapagahal, kayong mga nagugutom, kayong mga nahihirapan. Pagpapahingin ko kayo. Kayo ay mabubusog dahil magaang dalhin ang aking pamatok. Dahil ako'y mababang loob. Kaya ang paglapit natin sa ating Panginoong Jesucristo ay pagkatagpo natin sa isang tahanan, katulad ng hinahanap nating tahanan. Tahimik, payapa, minamahal tayo, tinatanggap tayo. Yun ang hinahanap nating tahanan. Hindi ba? Ay hindi cannot consider home na magulo, nag-aaway-away, magkakagalit. Pag ganoon nga, ayaw nating umuwi. Can we consider that a home? Kaya nga pag tayo may nararamdaman, pag tayo nahihirapan, sabi natin ay gusto ko munang umuwi. Gusto ko magpahinga. Hindi ba? Pero kung kontento naman tayo, kung nasaan tayo, walang problema. Doon lang tayo. Di ba? Okay? Kaya yung puso natin ay naroon sa ating tahanan. At yung tinutukoy nating tahanan sa ating Panginoong Jesucristo ay ang ating ugnayan sa Kanya. Relationship. And then, they stayed with the Lord. We must stay with Him. Stay with us, Lord. Stay with us, Lord. Manatili po kayo sa amin, Panginoon. Manatili din tayo sa Kanya. Maging mapayapa tayo sa Kanya. If we want the Lord to stay with us, we must stay with Him. Kagaya ng dalawang alagad sa Emmaus, anong sabi nila sa Panginoon? Stay with us, Lord. Manatili po kayo sa amin. Manatili din tayo sa Kanya. At matagpuan natin ang kapahingahan. Matagpuan natin ang kapayapaan. Ang kabusugan natin, maging kontento tayo. We stay with Him. Hani po. So nakatagpo tayo ng tahanan natin. Pag natagpuan natin ang Panginoon, masarap pala sa loob ng tahanan yung ating ugnayan. Okay? And then, nung ma-experience yun ni Andres, ang una niyang hinanap yung kapatid niya.
si Simon. At sabi niya, natagpuan namin ang Mesiyas. Gusto niyang ipakilala kay Simon yung kanyang nakilala. Gusto niyang iparanas kay Simon yung kanyang naranasan. Sa ganong paraan, nagiging mga evangelizers tayo. We share Jesus. Gusto nating ibahagi sa iba. Hindi pwedeng ako lang ang may karanasan ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng kagaanan ng kalooban. Dahil natagpuan ko ang Panginoong Hesus. Kailangan maranasan din siya ng iba na naghahanap, na restless, na maraming mga struggles, na maraming pinoproblema. Gusto kong makilala din niya si Jesus na nagbibigay ng kapayapaan sa aking puso, ng kagaanan ng aking kalooban. We want to share Jesus because we experience Jesus. So hindi na lang para sa atin. Hahanapin natin yung pinakamalapit sa atin at gusto nating maranasan niya ang Panginoon kung paano nating siya'y nararanasan. And then, doon natin makikita. Tayong lahat ay nasa Diyos. Marami tayong inaalaala, mga kapatid. Marami tayong iniisip. At kailangan natin talagang magpahinga. Kagaanan ng kalooban, mahihingahan. Hanapin natin ang Panginoong Hesus at magkaroon tayo ng tahanan sa Kanya. Amen.